Sa tuwing humahampas ang malamig na hangin sa balat ko, tuwing papalubog na ang araw, naaalala ko ang gabing yon. Ang gabing iniwan ako ng mga magulang ko sa palengke, 8 taong gulang pa lamang ako. Ang sabi nila ay may bibilhin lang daw silang regalo para sa kaarawan ko at babalikan din nila ako. Pero hindi na sila bumalik pa. Lilia, apo, pumasok ka na rito sa loob gabi na. Sumisilip ng kabilugan ng buwan, no? Hindi maiging manatili ang babae sa labas ng bahay. Siya si Lola Rana. Hindi ko naman talaga siya tunay na lola, pero siya ang tumayo kong magulang simula nang iwan ako ng pamilya ko. Siya ang kumupkop sa akin at nagpalaki ng 10 taon at hanggang ngayon ay hindi niya ako pinababayaan. Nandiyan na po ako, Lola Rana. Pumasok na ako sa loob kung saan nakita ko siya at ang ilan niyang bisita na nagpapagamot sa kanya. Isa kasi siyang albularyo dito sa bayan ng San Rafael. At halos lahat ay pumupunta rito kapag may sakit para makatipid pampaospital. Nagpapatingin muna sila kay Lola Rana. Ay, ano bang pinagmamasdan mo ron sa labas, apo? Wala naman po, Lola. Sige po, magluluto na lamang po ako ng hapunan. Ay, hindi na kailangan, Lilia. Tingnan mo, may dinala sila sa ating mga pagkain. Ito na lamang ang kainin natin sa hapunan. Pinagmasdan ko ang Ale at ang anak niyang kasalukuyang pinagagaling ni Lola Rana. Nakangiti sila sa akin at magaan naman ang aura nila kaya hindi ko kailangang mag-alala. Sige po, Lola. Dito na lamang po ako sa kwarto at magbabasa. Hihintayin ko na lamang po kayong matapos para sabay na po tayong kumain. Pumasok na ako sa kwarto pero hindi ko isinara ang pinto para marinig ko pa rin ang mga pag-uusap nila. Ay, ako ho mismong nagluto niyan, Manang Rana. Sana'y magustuhan ninyo. Nariyan din sa sobre ang bayad ko sa panggagamot niyo sa anak ko, ha? Mabuti na lamang talaga't narito kayo. Dahil kung hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Ay, nako, maliit na bagay. Ito ang biyaya sa akin ng Diyos eh. Kaya naman bukal sa puso kong tumutulong sa kapwa. Hindi naman ako nagpapabayad pero maraming salamat dahil makakatulong ang salaping yan para sa apo ko kapag nawala na ako. Hindi ako nakapagsalita dahil ayokong sumabat sa usapan nilang dalawa, lalo pat parang pinagtatawanan lang nila ang bagay na yon habang ako'y nagkakaroon ng lungkot sa aking puso. Napakabuti mo talaga, Manang Rana. Alam namin na hindi mo totoong apo si Lilia pero kinupkup mo siya rito. Pinakain, binihisan pa. Hindi lahat kayang gumawa ng ganitong kabuti sa kapwa. Alam mo naman na wala akong asawa. Wala akong makakasama kaya nang makita ko siya noon ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pang dalhin siya rito. Sinubukan ko rin namang hanapin ng mga magulang niya pero hindi ko talaga nakita. Hindi naman na kailangang makita pang mga walang kwentang mga magulang na katulad nila. Kung hindi nila kayang palakihin ang anak nila, sana hindi na sila naganak, ano? Pero mabuti na nga lang at natagpuan mo si Lilia dahil sa kabaitan mo. Biniyayaan ka rin ng isang apo. Totoo, kaya sinisikap ko rin ang lahat na maibigay sa kanyang mga gusto niya sa mundo. Isang malakas na ubo mula kay Lola Rana ang lumikha ng pagkabahala sa akin. Sinilip ko siya at nakita kong nilapitan siya ng Ale para tulungan at bigyan ng panyo. Doon sa panyo ay merong pahid ng dugo. May sakit ba si Lola Rana? Ay, ayos lang ho ba kayo, Manang Rana? Oo, huwag kang mag-alala. Natural lang ito dahil napapasa akin ng masamang espiritong namabalagi sa katawan ng mga hinihilot ko. Pero ayos na. Tapos ko nang gamutin ang anak mo. Pwede mo na siyang iuwi. Gabi na rin at delikado na sa labas. Maraming salamat po, Manang Rana. Nawala na rin ng sugat sa balikat niya. Oo, mabisa ang pinahid ko riyan na langis. Pamuksa ng mga kagat ng kakaibang nilalang sa gabi. Mag-ingat na lamang ang anak mo sa paglapit sa mga taong hindi niya kilala, ha. Huwag masyadong makikipaglaro at pumunta sa mga puno. Naiintindihan ko, Manang Rana. Maraming salamat po. Nagpaalam na ang Ale kasama ang anak niya. Ako naman ay lumabas na ng kwarto para samahan si Lola na ihatid ang mga bisita niya palabas ng bahay namin. Hinagod ko naman ang likod ni Lola Rana kaya sumulyap siya sa akin at ngumiti. Halika na, apo. Kumain na tayo. Sige po, Lola Rana.
Sinundan ko siya sa lamesa. Akmang ako nang maghahanda ng pagkain namin nang siya na ang kumilos. Ako na po. Magpahinga na po muna kayo. Galing po kayo sa paghihilot eh. Ay, ako na, Apo. Pakikiramdaman ko lang ang mga pagkain iniluto ng Alice sa atin kung ligtas ba itong kainin o hindi. Ano pong ibig niyong sabihin? Para makasigurado lamang tayo. Hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan. Pero mukhang ayos naman pong usapan niyo kanina, Lola, hindi po ba? Oo, Apo. Wala naman akong problema ron. Pero ang mga enerhiya nila, lalo na ng anak niyang ipinagagamot niya sa akin, may mabigat na espiritong hindi ko maintindihan. Pamilyar sa akin pero matagal na akong hindi nakakakita ng aswang. Nanlamig naman ang paligid nang mabanggit ni Lola Rana ang tungkol sa aswang. Agad na nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Totoo po ba sila, Lola Rana? Naniniwala po ako sa mga multo at sa mga espiritu dahil nakikita ko ang mga ginagawa ninyo pero ang aswang po, hindi pa ako nakakita kahit isa. Yan ang hindi ka nakakasiguro, Lilia. May mga taong hindi natin alam kung tao ba talaga. Kaya nilang mag-anyong normal sa umaga at sa gabi naman ay isang halimaw. Nakakita na po ba kayo ng aswang, Lola Rana? Ilang sandali siyang tumitig sa akin. Oo, maraming beses na noon, pero akala ko'y ubos na ang kanilang mga lahi. Kanina, ang ginamot ko ay may kagat ng isang aswang, pero hindi yun malakas. Isa lamang yung batang aswang na hindi pa nagigising ang kapangyarihan. Ngunit, delikado pa rin. Kung may batang aswang, ibig sabihin ay may mga magulang ito. May mga lahi pa silang narito na nagkukubli para makipagdaupang palad sa atin. Kaya ho ba palagi niyo kung hindi hinahayaang manatili sa labas kapag gabi na? Oo, Lilia. Kaya kapag 6:00 na ng gabi, narito ka na dapat sa bahay natin. Maliwanag ba? Opo, Lola Rana. Nagsimula na kaming kumain. Wala namang kahit na ano kung naramdaman at mukhang ligtas naman ang pagkain dinala sa amin ng Ali kanina. Naghuhugas ako ng pinggan nang marinig kong muling umubo si Lola Rana kaya mabilis ko siyang pinuntahan at nakita ko ang mga dugo sa sahig. Lola Rana, ano pong nangyayari? May masakit po ba sa inyo? Bakit po kayo umuubo ng dugo? Hindi ko rin alam, Lilia, pero wag mo kong alalaanin. Iinom ko lamang ito ng halamang gamot at gagaling na ako. Sigurado ho ba kayo, Lola Rana? Oo, Apo. Sige na, magpahinga ka na. Ay, ako na riyan. Gagas pa nga ang kamay mo kapag palagi ka naguhugas ng pinggan. Ako na po rito, Lola Rana. Ito na nga lamang pong nagagawa ko para matulungan ka, yung mga gawaing bahay. Ikaw na nga po nagtataguyod sa akin eh. Gusto ko ho kayong tulungan. Hindi naman ako humihingi ng kapalit, Apo. Kaya ko namang gawin yan. At gagawin kong lahat para sa'yo dahil yon ang karapat-dapat. Ay, pero Lola Rana, ano naman pong gagawin ko para sa inyo? Hindi nyo na ho ako hinahayaang lumabas o kumilos ng kung anuman. Ay, Apo, wala kang dapat gawin para sa akin, Lilia. Sapat nang narito kang kasama ko. Masaya na ako. Binuo mo na ang malungkot kong buhay. Akala ko noon ay mamamatay ako mag-isa, pero hindi ko alam na magkakaroon ako ng apo na iiyak para sa akin. Lola naman, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Palagi nyo na lang pong sinasabi na mawawala kayo. Saan ho ba kayo pupunta? Pwede po bang dito na lang po kayo? Tumulo ang luha sa pisngi ko. Nakikita ko pa lang ang kumukulubot na balat ni Lola Rana, pati ang kanyang mapuputing buhok. Alam kong hindi na magtatagal ay mawawala na rin sa akin at masakit isipin na mangyayari yon sa hinaharap. Apo, huwag kang mag-alala dahil kahit mawala man ako, mananatili ako sa puso mo. Ganun nga talaga ang matatanda eh. Malapit na sa hangganan ng buhay kaya hanggat maaari, nais kong gawin ang lahat para sa'yo. Napakaswerte ko dahil naging apo kita. Hinaplos niya ang mukha ko at saka niya ako pinaalis para pumunta sa kwarto. Siya ang nagbanlaw ng mga sinabunan ko ng pinggan
Ako naman ay hindi maiwasang mag-isip habang lumuluha. Gusto kong may gawin para kay Lola Rana. Buong buhay niya ay iniaalay niya para sa akin. Ano na bang naibigay ko sa kanya? Ilang araw ang nagdaan at napapansin ko na patuloy ang pag-ubo ni Lola Rana ng dugo. Nababahala na ako. Manang Rana, ayos lang ba kayo? Mukhang hindi maganda ang tunog ng ubo ninyo Kaya niyo pa hubang gamutin ng kapatid ko? Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Normal lang ito dahil nalilipat ang lahat ng masasamang nararamdaman ng ginagamot ko sa akin Ganun ho ba, Manang Rana? Baka dahil tumatanda na kayo kaya nagiging mahina ng pangangatawan ninyo. Bakit hindi nyo nalang turuan si Lilia na gumamot? Para kung mawala kayo may gagamot sa amin. Nagpanting ang tainga ko at hindi ko na napigilang sumugod. Mawalang galang na ho, Ale. Hindi naman ho tama na pagsabihan niyo si Lola ng ganyan. Bakit? Ano bang sinabi ko? Nag-aalala lang naman ako sa magiging kapakanan ng bayan natin kapag nawala na siya. Ikaw, ilang beses na kaming pumupunta rito pero napapansin ko wala kang ginagawa. Tinutulungan mo man lang ba ang lola mo? Tingnan mo siya, umuubo na ng dugo pero wala ka pa rin ginagawa. Hihintayin mo na lang ba na lumuwa ang mata ni Manang Rana kakaubo ng dugo? Wala ka bang gagawin? Ay, tama na yan. Walang kasalanan si Lilia. Sige na, umalis na kayo. Tapos ko nang gamutin ang kapatid mo. Meron lamang nakabali sa kanya. Ipalaway mo na lamang sa bago niyong kapitbahay. Nakita ko ang imahe niya sa tubig ng patakan ko ng kandila. Tumayo na ang Ale at hinatak na ang kapatid niya patungong pintuan. Pero bago tuluyang umalis ay nagsalita pa siya na lalong ikinainis ko. Ay, hindi ka na bata para asikasuhin pa ng lola mo. Nasa edad ka na para magtrabaho. Dapat sinusuklian mo na ang ginawa niyang sakripisyo sa'yo. Sasagutin ko pa sana ang Ale nang tuluyan na siyang umalis. Si Lola Rana naman ay hinawakan ng braso ko upang pigilan ako. Huwag mo na siyang pakinggan po. Ayos lang naman ako. Mas hindi ko matatanggap kung magtatrabaho ka para sa akin. Pero Lola, tama naman siya Bakit ba hindi niyo na ho ako hayaang magtrabaho nang sa gayon ay maibigay ko sa inyo mga kailangan niyo? Wala akong kailangan, Lilia. Ikaw lang. Sapat na sa akin nakikita at nakakasama kita. Pero Lola, kung narito akong palagi, hindi ko kayo matutulungan. Yung ubo niyo, hindi na talaga yan normal. Labis na ako nag-aalala. Kaya payagan niyo na ho ako kahit ngayon lang. Gusto kong subukan magtrabaho para maipagamot ko kayo sa doktor. Manggagamot ako, Lilia. Hindi ko kailangang iasa ang buhay ko sa mga doktor. Pagtatawanan lamang ako ng mga nagpapagamot sa akin kung sarili ko hindi ko mapakinabangan. Siguradong pipiliin nilang magpa-doktor na lamang kaysa lumapit sa akin. Hindi ako makakaipon ng pera para sa'yo. Lola, makinig ka sa akin. Alam kong gusto niyo pong alagaan lamang ako na parang isang bata pero hindi na po ako bata. 18 na po ako. Tama yung Ali kanina. Kung darating man ang araw na iiwan niyo na ako, mabuti siguro kung turuan niyo rin po ako rito. Kung ayaw niyo naman po, magtatrabaho po ako. Gusto ko rin pong maranasan na may maibigay po ako sa inyo kahit papaano. Bilhan kayo ng damit, dalang kayo ng pagkain, abutan kayo ng pera. Pakiusap, hayaan niyo po akong gawin yun, Lola Rana. Tinagpo niya ang mga mata kong punong-puno ng pagsusumamo. Hinaplos niya ang balikat ko at saka dahan-dahang tumango. Sige. Kung yan ang nasa puso mo, susuportahan kita. Basta ipangako mo sa akin na iingatan mo ang sarili mo habang wala ka rito sa bahay, ha? At huwag kang magpapagabi. May papangako mo ba yun sa akin? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ko. Opo, Lola Rana, pangako po. Lumipas ang mga araw na nakahanap ako ng trabaho sa bayan bilang isang mananahi. Masayang-masaya ako sa ginagawa ko, lalo na at nakakaipon ako ng sobrang tela na pinagagamitan sa mga ginagawa kong kurtina. Maaari mo nang itapon ng mga yan, Lilia. O kaya naman ay pagsamasamahin mo para gawing damit para maibigay mo kay Lola Rana mo. Hindi ba't ikaw ang apo niya?
Opo, yun nga po ang bala ko. Malapit na po kasi yung kaarawan ni Lola Rana kaya gusto ko siyang gawa ng damit. Alam kong mas mabilis kung bibili na lang ako pero iniisip kong mas magugustuhan niya at hindi siya makakatanggi kapag nalaman niyang ako mismo ang gumawa. Alam mo naman ang sukat ng katawan niya, hindi ba? Opo, palagi ko siyang niyayakap pag aalis ako kaya kabisado ko na po. Ay, matalino kang bata ka. Kapag kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang ako ha. Maraming salamat po, madam. Inilagay ko na ang mga pinagtabasang tela sa isang plastic tsaka ipinagpatuloy ang pagtatahi ng kurtina. Pareho naman kaming napatingin sa pintuan nang tumunog ang bell sa gilid nito. Isang lalaki ang dumating. May itsura siya at matipuno rin. Ilang segundo pang nagkatitigan ng mga mata namin. Kung hindi pa tumikim si madam, ay hindi pa yun mapuputol. Ano hong kailangan ninyo, sir? Magpapatay lamang ako ng damit. Dito kasi ako tinuro ng mga napagtanungan ko eh. Gumagawa raw kayo ng barong dito. Ay, yes sir! Kahit anong klase ng damit, kaya namin gawin. Kahit na maliwanag sa labas na kurtina lang ang binebenta namin. Napakamot naman sa batok ang lalaki tsaka muling sumulyap sa akin. Ganun ba? Hindi ko nabasa na kurtina lang pala yung binibenta nyo. Pasensya na. Walang problema. Katulad nga ng sinabi ko nagtatahirin kami ng kahit na anong hilingin ng mga customer. Kung desidido po kayong pagkatiwalaan kami, ipapasukat ko na kayo kay Lilia. Lilia? Oo, Lilia ang pangalan ng babaeng yun na kanina mo pa tinitingnan. Lilia, sige na. Asikasuhin mo na itong customer natin na mukhang ikaw talagang sadya rito. Napalunok naman ako at agad na hinagilap ang medida. Tara po dito sir, susukatan ko na po kayo. Ano bang klase ng barong ang ipapagawa nyo? Lumapit siya sa akin at napapalunok habang tinititigan ako. Ako naman ay nakakaramdam ng hiya pagkat kakaiba ang paraan niya ng pagtingin sa akin na para pang ayaw niya akong mawala sa paningin niya. Pangkasal. Natigilan ako sa sinabi niya. Katulad ng pagtigil din ng tibok ng puso ko, parang may kung anong sikip akong naramdaman sa dibdib ko kaya nahirapan akong huminga. Ikakasal na ho pala kayo, sir. Congrats po. Huwag po kayong mag-alala dahil magaling po si madam sa ganyan. Nakita ko ho ang ilan sa mga gawa niya. Bukod sa ginagawa naming kurtina, gumagawa rin kami ng mga wedding gown. Baka interesado rin ho kayo. Interesado ka ba? Po? Tumunghay ako para siguraduhin kung tama ba ang narinig ko. Umiwas naman siya ng tingin. Ibig ko sabihin, wala. Wag mo nang intindihin yun. Hindi naman ako yung ikakasal. Gusto ko lang magpagawa ng damit para i-treat ang sarili ko. Naipagdikit ko ang mga labi ko sa pagpipigil ng tawa. Anong klaseng lalaki ang magpapagawa ng damit pangkasal para lamang i-treat ang sarili? Bakit ka natatawa? Wala ho, sir. Ngayon lamang ho kasi ako nakarinig ng ganyan. Kakaiba po kayo. Ang natural pong maging treat sa sarili, katulad ng sinasabi sa akin ni madam, bumili ako ng pagkain para sa sarili ko o kaya naman ng damit o ng pampaganda kasi pinaghirapan ko naman daw ang perang yun. Anong pinagkaiba? Parang binilihan ko rin lang naman din ng damit yung sarili ko. Pangkasal nga lang. Yun na nga po ang nakakatawa, sir. Kung nakakatawa, gawin mo rin. Magpagawa ka ng damit na pangkasal. Sigurado kapag makikita mo yun, mapapangiti ka. Ilang segundo kaming nagkatitigan muli habang nakangiti. Hindi ko alam kung bakit ang gaan ng loob ko sa kanya kahit hindi ko pa naman siya kilala. Nang matapos ang pagsusukat ko sa kanyang katawan ay ibinigay ko na yon kay madam. Si madam naman ang kumausap sa kanya pagkatapos. At ako naman ay nagpatuloy na sa aking ginagawa. Oh, uuwi ka na ba, Lilia? Maaga pa. Opo, madam. 5:00 na po eh. Saka tapos ko na po lahat ng mga kailangan kong tahiin. May kailangan ho ba kayo? Wala naman. Hindi ko lang napansin na 5:00 na pala dahil maliwanag pa sa labas. Ang tagal yatang lumubog ng araw ngayon. Parang nakikisabay sa kasiyahan mo. Po? Anong ibig niyo pong sabihin? Ibang pagkakangiti mo ngayon Ang aliwalas ng mukha mo. Dahil ba yan sa lalaking bumisita kanina?
Naku, hindi po. Dahil lang po ito sa mga naipon kong tela. Nakita ko kasing marami na at masisimulan ko na siyang gawin bukas. Oh, wala kang pasok bukas hindi ba? Pahinga mo. Papasok ka? Opo, madam. Paglalamayan ko po yung damit ni Lola bukas para mairegalo ko po sa kanya. Sa isang araw na po kasi yung kaarawan niya. Kung ayos lang po na gamitin ko ang makina bukas. Oo naman, ako pa ba tatanggi sa'yo? Tayong dalawa na nga lamang ang narito at ikaw lang ang nananatiling mananahi ko. Sige, walang problema. Pumasok ka at may ibibigay din ako sa'yo. Iregalo mo sa lola mo. Maraming salamat po, madam. Nagpaalam na akong umuwi at sakto namang pagpatak ng 6:00 ay nasa bahay na ako. Sinalubong naman ako ni Lola Rana pero walang ngiti sa mga labi niya. Ano pong problema, Lola Rana? May masakit po ba sa inyo? Pumasok ka sa loob. Titingnan kita. Bakit po? May nararamdaman ako sa iyong kakaibang enerhiya. May naaamoy din akong hindi maganda. May nakasalamuha ka bang bagong tao sa tahian, Lilia? Pinaupo niya ako sa papag kung saan siya madalas na nagsasagawa ng panggagamot sa mga pasyente niya. Tinanggal niya ang pagkakatali ng buhok ko, tsaka tinapik-tapik ng ilang beses ng papalit-palit ang magkabila kong balikat. Hinipo niya rin ang noo ko gamit ang kanyang hinlalaki, tsaka niya idiniin yon sa talukap ng aking mata, pababa sa ilalim nito. May lumapit sa'yo, Rana. Isang nilalang na hindi mo dapat kausapin o tingnan man lang. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola Rana? Layuan mo siya, Lilia. Ang lalaking yun, hindi siya tao. May balak siyang masama sa'yo. Napalunok ako. Muli kong naalala ang lalaking bumisita sa amin kanina sa tahian. Yun kaya ang tinutukoy ni Lola Rana? Mangako ka sa akin na lalayuan mo ang lalaking yun, Lilia. Hindi ka tititig sa mga mata niya. Malaki ang posibilidad na mahipnotismo ka ng nilalang na yon. Makinig ka sa akin, ha? Oo po, Lola Rana. Iiwasan ko po siya. Customer lang naman po namin siya at si Madam na po ang kumuusap sa kanya kanina para gawin yung damit niya. Pangako ko po, hindi ko po siya titingnan o kaya naman hahayaang lumapit sa akin. Mabuti. Hangad ko lamang ang kaligtasan mo, Lilia. At eto, suotin mo ito para hindi ka rin niya malapitan. Iniabot niya sa akin ng isang kwintas na gawa sa kristal. Huwag mo itong huhubarin, ha? Isa yung anting-anting na ginawa ko mula sa pinatuyong dahon ng saging, kapirasong mutya at butil ng asin. Yan ang magtataboy sa mga aswang. Opo, Lola Rana. Kinabukasan, maaga akong gumising upang maghanda pagpunta ko sa tahian. Nadatnan ko naman si Lola Rana sa labas ng bakuran. Lola Rana, ang aga niyo naman pong gumising. May pupuntahan ho ba kayo? Dyan lamang sa may palengke. Bibili lang ako ng karne para iluto. Bukas ang kaarawan ko kaya nais kong maghanda ng makakain natin. Ikaw ba? Mukhang nakagaya kang ngayon. May pasok ka ba? Wala po, Lola Rana, pero may gagawin po ako sa tahian. Oh, at ano naman yun na po? Akala ko ba wala kang pasok? Basta po, Lola Rana, pangako po, uuwi po ako ng maaga. Apo, wag ka nang umalis. Kaarawan ko na bukas. Palagi ka na lamang nasa trabaho at hindi na kita nakakasama. Pagbigyan mo na ako. Dumito ka na lang ngayong araw. Kung ano mang gagawin mo ngayon, ipagpabukas mo na lang. May pasok ka rin naman bukas, hindi ba? Pero Lola Rana, ngayon lang po ako may oras na gawin yun Para po kasi sa'yo ang gagawin ko, kaya sisikapin kong matapos nang maibigay ko po sa inyo sa mismong araw ng kaarawan nyo. Nawala naman ang ngiti sa kanyang mukha, kaya nakaramdam ako ng lungkot. Kung may sarili lang akong makina dito sa bahay ay hindi ko na kailangan pang pumunta sa tahian dahil dito ko na lamang gagawin. Sige, wala naman akong magagawa. Basta mag-iingat ka, ha. Ang biling ko sa'yo, wag mong kalilimutan. Kung aabutan ka man ng dilem, wag ka nang dumaan pa sa masusukal na kagubatan. Delikado na ron. Pero mas malayo po ang daan sa kabila kung doon ako dadaan. Marami namang tao. Mas ligtas ka kung doon ka. Okay po, Lola. Naiintindihan ko po. Pasensya na po kung kailangan kong umalis ngayon. Pangako po na kapag natapos ko ng maaga, uuwi din ako kaagad. Tumango na lamang siya at saka ako tinapik sa balikat. Kumaway naman ako paalis bago tuluyan ng pumunta sa tahian sa bayan. Binati naman ako kaagad ni Madam nang makita niya akong makarating.
Oh, nariyan ka na pala, Lilia. Tingnan mo ito. Sinimulan ko na rin gawin ang barong na pinapagawa ng lalaki kahapon. Sandali, iniwan niya ang pangalan niya sa akin eh. Ay, tama. Ah, Pancho. Pancho ang pangalan niya. Parang tela lang. Anyway, ikaw ba? Magsisimula ka na rin bang magtahi ng para sa lola mo? Opo, madam. Kaya inagahan ko na rin po para matapos ko kaagad. Nakukonsensya nga po ko kasi kailangan ko pong umalis kayong nakikiusap po si Lola na doon daw po muna ako sa bahay para makasama niya. Naku, naiintindihan ko Lola Rana mo. Palagi ka na rin naman kasing abala dito sa tahian. Alam mo, mabuti pa. Huwag ka na munang pumasok bukas. Total, pumasok ka naman na ngayon. Madam, parang hindi naman po ako pumasok ngayon kasi ang aasikasuhin ko, personal ko na pong pangangailangan. Ay, walang problema. Hindi ka na rin naman iba sa akin eh. At isipin mo na lang na pa-birthday ko na rin to sa lola mo. Isa pa, may ibibigay din ako sa kanya. Tingnan mo ito. Hindi ko to ginawa dahil ayoko namang tumbasan ang gagawin mo. Binili ko lamang to sa bangketa pero magandang klase na. Isang balabal, kontra lamig. Siguradong magugustuhan niya ito. Napangiti ako at tinanggap ang balabal na tinutukoy ni Madam. Kulay brown ito at napakaganda. Sakto po, madalas pong ubuhin si Lola kaya makakatulong din po talaga to sa kanya. Tingnan mo sa ibaba, Lilia. Binordahan ko ng pangalan niya. Hindi yan mawawala. Lalo akong namangha nang makita ang pangalan ni Lola Rana sa balabal. Hindi ko naiwasang maluha at mayakap si Madam. Maraming salamat po, Madam. Napakabuti niyo po sa akin at kay Lola. Pangako po, susuklian ko po ang lahat ng kabaitan niyo. Naku, ito namang si Lilia. Palaging gustong suklian ng lahat ng bagay. Hindi naman ako humihingi ng kapalit. Kusa ko yung binigay dahil gusto ko. Masaya nga ako na tinatanggap mo kasi masarap sa puso kapag nakakatulong sa kapwa. Kaya hindi mo kailangan tumbasan bawat kibot na ginagawa ko sa iyo. Lahat ng kabutihan, marapat lamang tanggapin. Kung gusto mong suklian, maging mabuti ka na lamang din sa iba. Sa ganung paraan makakabayad ka kung gusto mong bumawi. Tumango ako at ngumiti. Pumwesto na ako sa makina at nagsimulang magtahi. Paminsan-minsan ay napapatingin din ako sa ginagawang barong ni Madam na para kay Pancho. Natigilan naman ako nang tumunog ang bell sa pinto, isang hudyat na may tao. Napatingin kaming pareho ni Madam at nakumpirmang si Pancho ang dumating. Nakangiti siya sa akin at parabang hinihila niya akong ngumiti din pabalik. Pero naalala ko ang ibinilin sa akin ni Lola, kaya mabilis kong iniwas ang tingin ko sa kanya. Tama, sabi ni Lola, hindi ko siya dapat tingnan. Hindi raw siya normal na tao lang at baka mahipnotis mo ako. Mabuti pa, mag-focus na lang ako sa ginagawa ko. Si Madam naman ang lumapit kay Pancho at tinitingnan ko na lamang sila gamit ang pagtingin sa gilid ng mata ko. Naririnig ko rin naman ang pag-uusap nila. Oh, Sir Pancho! Napadaan ka! Gusto mo bang kumustahin ang barong mo o si Lilia? Swerte mo kasi pumasok siya. Wala kasi dapat siyang pasok ngayon Narito lamang siya para magtahi ng panregalo sa lola niya. Lilia, batiin mo na si Sir Pancho. Po? Hello po. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Ano ba yan, Lilia? Nahihiya ka ba sa customer natin? Ikaw nga nagsukat sa kanya kahapon. Bakit hindi mo siya matingnan ng mata sa mata? May nangyari ba sa inyong dalawa? Wala naman po. Kung gano'n, halika rito. Po? Napatunghay ako. Sumalubong naman ang tingin sa akin ni Madam at dahil ayoko siyang mapahiya kay Sir Pancho, ay tumakbo na ako palapit sa kanya. Napaatras naman si Sir Pancho dahilan para malingon ko siya at nanlaki na lamang ang mga mata ko nang makita ko ang mukha niya. Sir Pancho, dumudugo ang ilong mo! Akmang pupunasan ko yon nang tabigin niya ang kamay ko. Pero dahil sa ginawa niya ay parang napaso ang kamay niya. Napatingin siya sa suot kong kwintas at agad siyang nangiwi. Alis na ako. Po, sandali! Tumakbo na siya palabas at hindi na namin nahabol pa. Muntikan pa nga siyang masagasaan ng motor pero mabuti na lang at nakapreno pa ang motorista. Napalingon naman ako nang marinig kong tumawa si Madam.
Bakit po kayo tumatawa, madam? Muntikan na po siyang mamatay Hindi, Lilia. Mukhang positive ang hinala ko sa binatang yon. May gusto yun sa'yo. Po? Paano niyo naman po nasabi? Hindi pa ba halata? Dumugo na nga yung ilong nang lumapit ka, tapos nang hahawakan mo biglang tumakbo. Sigurado talaga ako, may gusto yun sa'yo. Wala naman po siguro. Bumalik na lamang ako sa aking ginagawa kahit na inaabala pa rin ako ng mga sinabi ni madam. Pero imposible. Paano naman ako magugustuhan ng isang lalaking kilala lang ako sa pangalan? Ay, mabuti ba tapusin ko na lang tong bestida ni Lola para makauwi na ako. Lumipas ang ilang oras ng matyaga kong pananahi nang matapos ko ng ginagawa kong bestida. Hindi ako makapaniwalang kaya kong matapos ito ng isang araw. Wow! Ang ganda! Ikaw ba talagang gumawa niyan, Lilia? Bagay na bagay yan sa lola mo. Panigurado magugustuhan niya yan. Sana nga po, madam. Salamat po talaga sa pagpapahiram niyo sa akin ng makina. Nako, ito naman paulit-ulit. Walang problema. Basta bukas huwag ka na munang pumasok, ha? Bumalik ka na lamang sa isang araw para makapag-celebrate naman kayo ng lola mo ng kaarawan niya. Maliwanag ba? Opo, madam. Maraming salamat po. Mauna na po ako. Oh, sige. Yung regalo ko, ha? Huwag mo kalimutang ipaabot. Opo, madam. 5:30 na nang makalabas ako sa tahian. Pinili ko na lamang dumaan sa itinuturo ni Lola Rana pero napapansin kong parang may sumusunod sa akin. Pati na rin ang mga matang matatalim kung tumingin para bang may gustong sabihin. Lumingon ako kaya napatingin din sa akin ang mga batang naglalaro sa kalsada, pati na rin ang mga babae at lalaking nakakalat sa paligid na may kanya-kanyang ginagawa ay nakatitig sa akin ng masama. Ngayon lamang kasi ako napadaan dito kaya siguro naninibago sila. Akmang paabante na ako nang may humarang sa harapan ko. Hi, miss. Ano pangalan mo? Pwede bang makipagkilala? Ilalahad niya sana ang kamay niya sa akin nang bigla siyang napaatras. Kasunod ay ang paghawak niya sa kanyang dibdib. Maging ang ibang papalapit din sa akin ay naalarma at isa-isang lumayo. Nakatingin sila sa kwintas ko. Sandali, anong ibig sabihin nito? Mga aswang ba sila? Kumaripas ako ng takbo, kapit-kapit ang bayong kung saan naroon ang bestida ni Lola at ang balabal na regalo sa kanya ni Madam. Hapong-hapo akong nakarating sa bahay namin. Lilia, anong nangyari? Bakit pawis na pawis ka? Lola, totoo nga po yata talaga sila. Sino sila? Ang mga aswang. Doon ho ako dumaan sa sinasabi niyong shortcut dahil lagpas 5:00 na ho ako nang nakalabas. Nakita ko silang lumalayo sa akin na para bang napabahala. Kutob ko, mga aswang sila, Lola Rana. Mabuti po't binigay niyo sa akin ng anting-anting na to. Hindi nila ako nagawang atakihin. Hinila naman ako papasok ni Lola Rana sa loob ng bahay tsaka pinaupo. Inabutan niya rin ako ng tubig para inumin. Yan ang nga bang sinasabi ko. Kaya ayaw kitang paalisin o pauwiin ng madilim na. Ibig sabihin, nagkalat nga talaga sila sa paligid. Pumalik sila. Mabuti pa huwag ka na magtrabaho, Lilia. Dumito ka na lang sa bahay natin. Mas ligtas ka rito. Hindi po maaari, Lola. Inaasahan po ako ni Madam doon at isa pa po, gusto ko rin po ang pagtatahi. Tingnan niyo po itong ginawa ko. Ito pong pinagkakaabalahan ko kanina. Gusto ko po kayong regaluhan ng bestida. At ito naman pong isa, bigay po sa inyo ni Madam, isang balabal. Ibinigay ko sa kanya ang bayong at sinilip niya ang laman nito. Bukas po, sabi ni Madam, pwede akong hindi pumasok para maipagdiwang natin ang kaarawan niyo. Pero papasok po ako sa isang araw. Hindi na lang po ako dadaan sa shortcut, Lola Rana. Sisiguraduhin ko na lang pong palagi akong maagang uuwi. Bumagsak ang balikat niya at napabuntong hininga. Malamlam ang paraan niya ng pagtitig sa akin na parang nadidismaya. Parang hindi na ikaw ang Lilia na pinalaki ko, Apo. Hindi ka na marunong sumunod sa akin. Noon naman ay madali kang napagsasabihan, pero ngayon, may iba ka ng gusto. Gaano mo ba ka gusto ang pananahi? Pwede mo namang gawin yan dito sa atin. Gusto mo ba? Bilhan kita ng makina. Lola, hindi niyo po naiintindihan eh. Alam ko po na
Pwede kong gawin yun dito sa atin, pero iba po ang pagtatrabaho. Kumikita po ako doon. Iniipon ko lang po yung pera para pagdating ng araw, kapag kailanganin natin, may malalabas ako. Pero hindi natin kailangan ng pera, Lilia. Saan mo ba yan gagamitin? Tungkol pa rin ba yan sa pagpapagamot mo sa akin? Sinabi ko na sa'yo, hindi ako magpapa-ospital. Kaya ko ang sarili ko. Dito ka na lamang. Tuturuan na lang kitang manggamot. Kikita ka rin ng pera rito kung gusto mo. Pero Lola, hindi naman ho sa ayaw ko. Sabi ko po sa inyo, nagugustuhan ko na rin po yung ginagawa ko kina Madam, yung pagtatahi po doon. Ngayon lang po ako nagkaroon ng bagay na gusto kong gawin. Buong buhay ko po narito lang ako sa bahay at walang ginagawa. Ibig mo bang sabihin, masyado na kitang kinukulong dito kaya gusto mong lumalabas? Kaya ka nagtatrabaho ron sa tahiyan ay nagsasawa ka na rito sa bahay natin? Ano bang meron doon na wala rito, Lilia? Sinisikap ko namang ibigay sa iyo lahat Nagulat ako nang sumigaw siya. Ito ang unang beses kong narinig siyang nagtaas ng boses sa akin at nasasaktan ang puso ko. Lola Rana, hindi naman po yun ang ibig kong sabihin. Pakinggan niyo naman po ako. Pinakikinggan kita, Lilia, pero ikaw ang hindi na nakikinig sa akin. Parang sinasantabi mo ng pagiging albularyo ko dahil gusto mong iasa ang kalusugan ko sa mga doktor. Ito ang bumuhay sa'yo ng 10 taon. Naiintindihan ko naman po yun, Lola. Ang sa akin lang po, siyempre, ayoko na po kayo magtrabaho pa kasi gusto ko ako naman. May kamay at paa naman po ako. Hindi ako inutil. Hindi na po ako bata. Magtiwala naman po kayo sa akin, oh. Hindi ko naman po kayo bibiguin eh. Lahat naman po na ginagawa ko para sa inyo. Lahat ng sinasabi niyo po sinusunod ko. Sinusumbat mo na ba sa akin ng lahat? Ako ang nagpalaki sa'yo, Lilia, nang walang kapalit. Ang nais ko lang naman dumito ka, maging ligtas. Para sa'yo rin naman ang ginagawa ko. Mahirap bang gawin yon? Napayuko na lamang ako nang tumulo na ang luha sa pisngi ko. Ito rin ang una naming pagtatalo ni Lola Rana. At hindi ko inaasahan na mangyayari ito bago ang araw ng kaarawan niya. Lalong bumibigat ang loob ko. Sige, kung yan talaga ang gusto mo at hindi ka na mapipigilan. Bukas, wag na nating ipagdiwang ang kaarawan ko kasi para saan pa? Hindi naman ako magiging masaya. Pumasok ka na lamang sa tahian. Naglakad siya patungong kwarto at hindi man lang niya dinala ang pinaghirapan kong regalo para sa kanya. Naupaupo na lamang ako sa sahig habang umiiyak. Ilang minuto akong naroon hanggang sa mapagdesisyonan kong bumawi kay Lola. Nakita ko ang ilang mga putaying inihanda niya para sa kanyang kaarawan. Lalo tuloy akong nahabag. Sinimulan kong lutuin ang iba at hindi ko na namalayan ang oras na nakatulog na pala ako sa sala. Nagising na lamang ako nang may maramdaman akong naglalakad sa paligid. Lola, kayo po pala. Gising na po pala kayo. Maligayang kaarawan po. Nakita niyo na po ba yung mga hinanda kong pagkain? Nilapitan ko siya at sinubukang lambingin pero umiwas siya. Itinapon ko. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Baka nilagyan mo yun ng lason para mamatay na ako ng maagat. Baka alis ka na. Lola, bakit ko naman po iisipin gawin yun? Hindi ko alam. Di ba gusto mo nang umalis? Bakit ka pa narito? Hindi ba't may pasok ka? Pwede nga po kung hindi pumasok ngayon, Lola, para masamahan kita. I-celebrate po natin ang kaarawan niyo. Hindi na kailangan. Sige na, umalis ka na. Baka sabihin mo pinipigilan kita sa mga gusto mong gawin. Baka sabihin mo ayaw kitang maging masaya. Kaya pumasok ka na sa tahian. Ayos lang ako rito. Nabuhay ako rito noon na wala ka, kaya magiging ayos lang ako na mag-isa. Lola naman, galit pa rin ho ba kayo? Patawarin niyo na po ako. Sige po, hindi na lang po ako papasok. Kahit na kailan, wag lang po kayong maging ganito sa akin. Hindi ko po kayang may sama kayo ng loob sa akin, Lola. Tinitigan niya ako ng matalim. Tila ba, hindi ko na kayang pawiin pa ang nararamdaman niyang tampo sa akin. Umalis ka na kung ayaw mo makarinig pa ng masasakit na salita mula sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako habang pinipigilan ang mga luhang pabagsak na mula sa aking mga mata. Napilitan akong pumasok na lamang sa tahian kahit na may iniinda.
Saktong nakita ko ni Madam at ni Pancho roon sa bukana. Iniwasan niya ako ng tingin at ganoon din ako sa kanya. Oh, Lilia, bakit ka narito? Nakalimutan mo ba na ang sinabi ko sa'yo na huwag kang pumasok ngayong araw? Pinapasok po ako ni Lola. Ha? Bakit daw? Sandali, bakit namamaga ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Lumapit siya sa akin at tinanggal ang kamay ko na ipinantatakip ko sa mukha. Doon ay nakita niyang pumatak ang luha sa pisngi ko. Ay, Diyos ko po, Lilia, bakit ka umiiyak? Nag-away ba kayo ng Lola Rana mo? Tumango ako at yumuko. Pinipigilan kong humikbi dahil ayokong makita ng iba ang kahinaan ko. Pero pagdating talaga kay Lola, ay nabubuwag ako. Inabutan niya ako ng tubig at pinaupo. Tinapatan niya rin ako ng bentilador at sinuklay-suklay ang buhok ko. May hindi ba kayo pagkakaintindihan? Ano? Magkwento ka. Baka naman makatulong ako. Ayaw niya po kasi talaga akong pumasok dito, Madam. O anong problema? Pwede ka namang umalis. Hindi naman kita pinipigilan. Hindi rin naman sasama ang loob ko sa'yo. Minahal ko na po kasi ang trabahong to eh. Napakabuti niyo po sa akin, Madam. At tingin ko po, wala nang tatanggap sa akin na ganito kagandang trabaho, lalo na't wala naman po akong pinag-aralan. Nako, hindi totoo yan, Lilia. Palaging may mas mabuti kang mahahanap kapag tumingin ka sa iba. Pero Madam, kayo lang po nagpapasahod sa akin ng malaki kaya nakakaipon ako ng pampagamot kay Loli. Nangangamba na po ako na dun sa upo niya na hindi na gumaling-galing. Naiisip ko na ipadoktor siya pero ayaw niya po. Hindi niya raw po kailangan. Dumuon na lang daw po ako sa may bahay namin. Oh, bakit ayaw mong dumuon na lang? Hindi ba't mas makakabuti yon para mas mabantayan mo ang lola mo? Kung may sakit siya na hindi na malunas-lunasan, kahit na sa pamamagitan niya na isang magaling na albularyo, baka kailangan na talagang ipatingin sa doktor. Handa rin naman akong tumulong kung sakali. Parang pamilya na rin ang turing ko sa'yo, Lilia, kahit hindi ka pa ganun katagal dito sa akin. Hinaplos niya ang likod ko at sinikap akong pakalmahin. Napansin ko naman si Pancho na naroon pa rin sa gilid at matamang nakikinig at naghihintay sa amin. Mukhang naabala ko pa ang pag-uusap nilang dalawa. Basta, Lilia, kung mapagdesisyonan mo na hindi na bumalik dito, ayos lang. Hindi kita pipigilan. Kung gusto mo, ibaon mo na yung makinang ginagamit mo para may mapaglibangan ka habang naroon ka at binabantayan ng lola mo. Malay mo, mapagkakitaan mo pa yan. Mas lalo akong napaluha dahil sa kabaitan ni Madam. Hindi ko akalaing makakatagpo ako ng mabuting tao na katulad niya. Alam mo, mabuti pa. Huwag ka na muna magtrabaho ngayon. Iproseso mo yung nararamdaman mo. Magpahinga ka dyan. Ako na munang bahala rito. Total naman, sinabi kong huwag ka nang pumasok ngayon. Kunwari na lamang ay wala ka rito. Kumain ka na ba? May pagkain dun sa ref sa likuran. Kumuha ka na lang muna dun kung nagugutom ka. Magpakalma ka riyan. Tumango ako at tuluyan na lamang siyang sinundan ng tingin para muling kausapin ng customer naming si Sir Pancho. Ay, pasensya ka na, Sir Pancho, ha? Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, maaari mo nang makuha ang damit mo mamaya. May tinatapos na lamang ako. Ganun ba? Sige, babalikan ko na lamang. Magkano nga ulit yun para mabayaran ko na? Mamaya mo na lamang bayaran kapag kukunin mo na. Sige, maraming salamat. Sumulyap pa siya sa akin pero ramdam ko ang malaking pagdistansya niya. Lumabas na siya at hindi na lumingon pa. Ay, ang cold ha? Naka-move on na yata sa'yo, Lilia. Madam naman, baka wala naman talaga siyang gusto sa akin. Eh, ikaw ba? May gusto ka ba sa kanya? Parang kanina ko pa napapansin na hinihintay mo siyang tumingin sa'yo. Hindi po, no. Tinitingnan ko lang po kung okay na yung ilong niya kasi baka dumugo ulit. Uy, concern. Anyway, tingnan mo. Halika rito. Silipin mo yung barong niya. Hinila niya naman ako at namangha ako sa pagkakayari ni Madam sa barong ni Sir Pancho. Anong masasabi mo, Lilia? Maganda ba? Napakaganda po. Itong dahilan kung bakit hindi ko po gustong umalis dito eh. Kasi humahanga po ako sa mga kayang gawin ng kamay niyo, Madam. Biruin niyo, ang tela nagagawa niyong isang magandang damit na lalong magpapaganda at magpapagwapo sa isang tao. Gusto ko rin pong maging kagaya niyo, Madam. Eh paano ba yan? Gusto ng lola mo na umalis ka na rito. Hindi na kita matuturuan. Natahimik naman ako.
nakapagdesisyon ka na ba? Aalis ka na ba talaga? O gusto mo pang magstay? Hindi naman kita minamadali. Sa totoo lang po, gusto ko po talaga dito, madam. Kaso, hindi ko naman po kayang may sama ng loob sa akin si Lola Rana. Naiintindihan ko. Marapat lang nasamahan mo siya dahil malaki rin ang utang na loob mo sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil welcome ka naman dito palagi kung nais mong bumalik. Malay mo, balang araw, gumagawa ka na rin ng wedding dress na kapartner nito. Napangiti ako. Nagtagal pa ako ng ilang sandali hanggang sa mapagdesisyonan ko ng umuwi bandang 5:00 ng hapon. Sakto namang papasok si Sir Pancho para kunin ang damit niya. Muli siyang umiwas sa akin at doon ko na talaga nakumpirma na lumalayo siya na para bang isa kong sakit. Hindi ko maintindihan. Nauna na lamang akong lumabas at maglakad pero maya-maya ay may tumawag sa akin. Ay, Lilia! Habulin mo nga si Pancho! Nagbayad siya pero naiwan naman niya tong barong niya. Po? Sandali, saan po ba siya pumaroon? Hinanap ko sa paligid si Pancho at nakita ko siyang naglalakad na palayo. Agad naman akong tumakbo pabalik kay madam para kunin ang paper bag na may barong tsaka ko hinabol si Pancho. Sir Pancho! Sandali! Hintayin niyo ako! Yung barong niyo po! Pero hindi niya ako narinig. Hindi ko alam kung anong meron sa tenga niya para hindi niya rin mapansin ang mga sigaw ko. At ang bilis niya pang maglakad ni hindi ko siya mahabol. Sir Pancho! Sir Pancho! Napansin ko na lamang na nasa loob na ako ng kagubatan. Hinihingal na ako't lahat pero hindi niya pa rin ako naririnig. Sir! Yung barong mo po! Naiwan mo sa may tahian! Tumigil siya sa paglalakad at doon na ako nagkaroon ng pag-asa. Napahawa ako sa mga hita ko habang hinahabol ang paghinga pero napansin ko siyang lumiko. Sir Pancho! Isang malamig na hangin ang umihip sa paligid, kasabay ng mga pagkaluskos ng mga dahon. Doon ko napagtanto na wala ng sikat ng araw. Gabi na. Agad na umakyat ang kaba sa dibdib ko kasabay ng pag-alala sa mga bilin sa akin ni Lola Rana. Hindi. Babalik na lang ako. Siguradong babalik siya bukas sa tahian pero sandali. Ibig sabihin, babalik din ako sa tahian? Pagagalitan ako ni Lola at lalo na ngayon na inabot na ako ng dinim. Napakagat ako sa labi. Nagdesisyon na lamang akong maglakad pabalik pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi ko pa rin nahahanap ang palabas sa kagubatan. Nasaan na ba ako? Alam ko dire-diretso lang ako kanina eh. Bakit hindi ko na mahanap yung daan pa uwi? Naliligaw na ba ako? Lalo kung gagabihin ito, sigurado nag-aalala na sa akin si Lola Rana. Nakarinig ako ng mga yabag ng mga paa. Napalunok ako. Sir Pancho, ikaw ba yan? Nasaan ka? Pwede mo ba akong tulungan makauwi? Baka hinahanap na ako sa amin eh. Hindi ko na matandaan yung dinaanan ko kanina. At saka, eto pala yung barong mo. Naiwan mo kanina. Hindi ko alam kung may kausap ba talaga ako. Pero gusto ko lamang magbaka sakali. Bukod sa akin, siya lang naman ang nakita kong pumunta rito. Pero doon ako nagkamali. Dahil nagkaroon ng maraming yabag ng paa at mga kaluskos, may mga bulungan pa sa paligid. Tanggalin muna natin ang kwintas niya. Oo, tama. Para malapitan natin siya. Paano nga natin siya malalapitan kung may suot siyang anting-anting? Mahihirapan tayong patay ng isang yan. Pero kailangan natin siyang patayin. Dahil sa lola niya, nahirapan tayong makapasok sa iba't ibang bayan. Lahat ng bahay, merong pangontra sa aswang. Ang iba sa atin, namamatay sa gutom. Kung ganun, kapag pinatay natin ang isang yan, madudurog ang puso ng matandang albularyo. Tuluyan siyang manghihina at mamamatay siya sa sakit niya. Paano kung gawin na lamang natin pain ng babaeng yan para mapatay din natin mismo ang albularyo? Mas mabilis na paraan yon. Tumindi ang takot sa dibdib ko. Lakas loob akong tumakbo kahit na hindi ko alam kung anong daan ang ligtas para tahakin ko. Ito na nga bang sinasabi ni Lola Rana at ngayon talagang maeengkwentro ko na sila. At ang tanging meron lang ako ay ang anting-anting na hindi ko sigurado kung hanggang saan ako kayang protektahan. Abulin natin siya. Hindi siya pwede makatakas. Gagamitin pa natin siya para patayin ang lola niya.
Rumaragasa ang kaba sa dibdib ko kasabay din ng pagragasa ng hangin at malalaking patak ng ulan. Nauubusan ako ng hininga at nandidilim na ang paningin ko pero kailangan kong mag-atubiling tumakas. Kaso wala na akong mapupuntahan pa. Hindi ko na malayang bangin na pala ang dulo ng daang tinatahak ko. Malalakas na tawa ang narinig ko mula sa aking likuran. Pinahirapan mo pa ang sarili mo. Mahuhuli ka rin naman namin kaya halika na. Oo nga, sumama ka na sa amin. Mabilis lang naman yung gagawin namin sa'yo. Dadaling ka namin sa lola mo. Hindi ba't gusto mo nang umuwi? Tumahimik kayo! Hindi ako sasama sa inyo. Kung gusto niyo akong patayin, patayin niyo na lamang ako at huwag niyo nang idamay pa ang lola ko. Matanda na siya! Alam namin, pero masyado siyang mahirap pabagsakin. Isa siyang banta sa angka namin. Matagal na kami nagtitimpi sa kanya at ngayon nagkaroon na kami ng pagkakataong paslangin siya sa pamamagitan mo. Napaatras ako nang lumapit sila. Napalingon ako sa likuran ko at nakita ko ang karagatan. Siguradong patay ako kapag nahulog ako. Tama ka. Kaya wala ka ng takas sa amin. Malakas na hulog at kidlat ang nagpagulat sa lahat. Maging ako ay napatakip sa tainga ko. Pero hindi ko alam na mawawalan pala ako ng balanse dahilan para mahulog ako ng tuluyan sa bangin. Napapikit na lamang ako at tinanggap ang sarili kong kamatayan. Pero bago ako nawala ng malay, ay naramdaman kong may humawak sa kamay ko. Isang lalaki na may mapupulang mata. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata nang tamaan ng mukha ko ng sikat ng araw. Hinawakan ko ang ulo ko at saka dahan-dahang tumayo. Nasaan ako? Sandali. Anong nangyari kagabi? Paano ako napunta rito? Sa pagkakaalala ko, nasa kagubatan ako kagabi eh. Naroon ako sa may bangin. Sinusundan ko si Pancho at may mga nakaengkwentro akong mga aswang. Nahulog ako sa bangin. Paano makakabalik ako dito sa tahian? Oh, Lilia, gising ka na pala. Ang haba ng tulog mo ha. Kagabi pa kita ginigising eh. Pero hindi kita magising-gising. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin, madam? Narito po ako kagabi? Hindi ho ba't umalis na ako tapos inutusan niyo pa akong habulin si Pancho? Ha? Wala naman akong maalala na inutusan kita. Pero narito si Pancho kahapon para kunin yung barong niya. Ikaw naman tulog na tulog. Hinayaan na lamang kita kasi baka dahil sa pag-iyak mo kaya ka nakatulog ng mahimbing dyan sa carpet. Nilagyan na lamang kita ng unan tsaka ng kumot. Ano? Kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? Uminom ka na muna ng tubig. Ininom ko ang tubig na iniaabot ni madam. Nakakunot pa rin ang noo ko habang inaalala ang buong nangyari kagabi. Ibig sabihin, panaginip lang yung lahat? Pero bakit parang totoo? At isa pa, bakit malinaw sa alaala ko na may lalaking humawak sa kamay ko at tumitig sa akin ng matagal kahit na parang nanghihina din siya? Tinulungan niya ako eh. Niligtas. Panaginip lang ba talaga yung lahat? Alam mo, Lilia, mabuti pa umuwi ka na. Panigurado nag-aalala na sa iyong lola mo. Hindi ka umuwi kagabi. Baka ano nang nangyari sa kanya. Napatayo ako nang maalala ang mga banta ng aswang sa akin kahapon. Maging yon ay katang-isip ko lamang ba? Tama po kayo, madam. Kailangan ko na pong umuwi. Maraming salamat po talaga sa pag-aasikaso niyo sa akin ha. Babalik po ako rito, pangako. O sige, mag-iingat ka. Kakaba-kaba kong tinahak ang daan pa uwi. Tandang-tanda ko pa ang paglalakad ko ng mabilis kahapon para habulin si Pancho at ibigay sa kanya ang barong niya. Panaginip lang ba talaga yon? Natigilan ako sa paglakad nang makarating na ako sa tapat ng bahay. Kinapaka pa ko ang leeg ko at nanlaki ang mga mata ko nang hindi ko makita ang kwintas ko. Nasaan ang anting-anting na binigay ni Lola Rana? Naiwan ko ba yun sa tahian? Pero nung umalis ako, di ko naman napansin na nahulog yun eh. Saan ba yun napunta? Natigilan naman ako sa pagkausap sa sarili nang maalala ko si Lola Rana. Mabilis akong pumasok sa bahay para hanapin siya. Lola Rana? Lola Rana, nandito na po ako. Pasensya na po kung hindi po ako nakauwi kagabi. Nakatulog daw po ako sa may tahian, sabi ni Madam. Naputol ang sasabihin ko nang makita kong isang matandang babae na nakahandusay sa sahig. Agad na tumigil ang mundo ko. Lola Rana? Lola Rana, ano pong nangyari sa inyo?
Mabilis ko siyang nilapitan. Umuubo siya ng malala at nanghihina. Lola Rana, ano po problema? Bakit po kayo nakahiga dito sa sahig? May masakit po ba sa inyo? Dadaling ko po kayo sa ospital. Tulong! Tulong! Mga kapitbahay! Hinawakan ni Lola Rana ang kamay ko. Mahigpit na para bang ayaw niya akong bitiwan. Apo, patawarin mo ko. Patawarin mo ko kung nagalit ako sa iyo at napagsalitaan kita ng masakit. Patawarin mo si Lola, ha? Lola, wala kang dapat ihingi ng tawad. Ako nga itong may kasalanan eh. Kung hindi lang sana kita iniwan, hindi mangyayari sa'yo to. Hayaan nyo, umalis na po ako sa trabaho para samahan ka rito. Pangako hindi na ako aalis. Papayag na akong turuan mo akong manggamot para maggamot kita kung ayaw mo magpadala sa ospital. Bilang ng mga araw ko, Lilia. Mahina na ako. Wala nang gamot na makakapagpahaba pa ng buhay ng isang matandang kagaya ko. Gustuhin ko mang protektahan ka palaban sa kanila, pero hindi na kaya ng katawan ko. Bumibigay na ito. Lalo na't lumalakas ng puwersa nila. Lola Rana, tungkol dyan, hindi ko alam kung ano talaga nangyari sa akin kagabi, pero pakiramdam ko, hindi lang talaga panaginip yung lahat. May mga nakaengkwentro akong aswang. Gusto nila akong patayin. At ikaw, Lola Rana, hinahanap ka rin nila. Alam ko, Apo. At mukhang magtatagumpay sila sa kagustuhan nila sa mundong ito. Ikaw, ingatan mo ang kwintas na ibinigay ko sa'yo. Yun ang poprotekta sa'yo. Natahimik ako sandali at napansin naman yon ni Lola Rana. Bakit, Apo? Nasaan ang kwintas mo? Hindi ko po alam, Lola. Nagising na lang po ako na wala na yun. Anong sabi mo? Muli siyang umubo na siyang ikinagambala ko. Kakaiba na talaga ang ubo niya, parang nauubusan na ng hininga. Saan mo nawala, Lilia? Hindi ko po alam, Lola. Kung ganon, ito, iyon na yung sa akin. Pero paano po kayo? Huwag mo akong alalahanin. Ibinigay niya sa akin ang kwintas niya, pero hindi ko yon isinuot sa akin. Ayokong mawalan siya ng proteksyon. Pumikit siya dahilan para lalo kong mapaluha. Panay ang hingi ko ng tulong sa mga kapitbahay pero ni isa sa kanila ay walang tumulong sa amin. Paano niyo ito nagagawa sa amin? Tinulungan kayo ng lola ko. Bakit nang kaming nangangailangan niyo ayaw niyo kaming tulungan? Kung hindi niya magagamot ang sarili niya, ibig sabihin peke siya. Ibalik niyo sa amin ang salaping binayad namin sa inyo noon. Mga manloloko! Oo nga, pinaniwala nyo kami may aswang na kumagat sa mga anak namin. Sinaunang tugtugin na yan. Pinipirahan nyo lang kami eh. Napaluha na lamang ako dahil hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Pero natigilan ako nang makita ang isang pamilyar na lalaki sa harapan ng bahay namin. Ano nangyari sa lola mo, Lilia? Kailangan mo ba ng tulong? Ha? Hindi. Ano? Huwag kang lalapit dito sa bahay namin. At siya pang may ganang mamili ng tutulong sa kanila. Ano ba, Lilia? Gusto ko lang ang tulungan ng lalaki, ayaw mo pa? Rinig ko yung kansaw ng mga kapitbahay naming walang puso. Muli akong napatingin kay Pancho na isang hiwaga kung bakit siya napunta rito. Mali, hindi na yun liwanag pagkat nakakasiguro akong tama si Lola ng hinala. Nakabilang siya sa mga aswang. Pinagmasdan ko pa siya na puno ng pag-aalinlangan pero tila ba naglalaho yon sa pamamagitan ng tingin niyang makahulugan. Lilia, hindi kita sasaktan. Maniwala ka sa akin. Kung kailangan mo ng tulong, handa akong tulungan ka. Wala na akong nagawa kung hindi ang papasukin siya sa bakura namin, pati na rin sa bahay ni Lola. Siya ba ang lola mo? Ang kinukwento mo sa tahian? Ano bang nangyari sa kanya? Hindi ko rin alam eh. Pero mukhang malubha ang lagay niya. Gusto ko siyang dalhin sa ospital pero hindi ko alam kung paano. Sa tingin ko, maiging dito na lang siya. At isa pa, isara mo ang bintana at pinto. Bubuhatin ko naman siya papunta sa kwarto nyo. Sinunod ko siya.
Sinara ko ang bintana at pinto at nang bumalik ako sa kwarto ni Lola Rana ay nakita kong dumudugo ang ilong ni Pancho. Matagumpay siyang mabuhat si Lola sa higaan nito. Anong nangyayari sa'yo, Pancho? Bakit dumudugong muli ang ilong mo? Wala to. Naaalala ko ang kwintas ni Lola na may mutya na nilagay ko sa bulsa niya. Yun kaya ang dahilan? Nilingon ko si Pancho at nakita kong pinunasan niya ang ilong niya. Agad akong kumuha ng tela para tulungan siyang tanggalin ang dugo sa ilong niya. Nagkatinginan kaming muli. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. May iba pa ba akong magagawa para sa'yo? Kung wala, alis na ako. Sandali. Gusto mo bang kumain muna? Hindi ko alam kung paano ko susuklian ang kabutihang ginawa mo. Tinulungan mo akong buhatin si Lola dito sa kwarto niya. Yun lang naman ang ginawa ko. Hindi mo kailangan mag-abala pa. At isa pa, mas kailangan mong bantayan ang lola mo. Sa mga oras na to, siguradong nagbabantay na sa iba't ibang dako ang mga nilalang ng dilim. Maya-maya baka lusubin na naman kayo. Anong ibig mo sabihin na naman? Nilusob ba ng mga aswang si Lola? Sandali, aswang ang tinutukoy mo, di ba? Naniniwala ka rin ba sa mga yon? Mali, isa ka ba sa kanila? Umiwas siya ng tingin at sinulyapan si Lola Rana. Di na mahalaga yon. Ang importante, dumito ka muna sa piling ng lola mo. Dahil kapag dinala mo siya sa ospital, mas lalo siyang matutunto ng mga aswang. Lagyan mo ng asin ang paligid ng bahay niyo bago sumapit ang dilim pagkaalis ko. Sa ganung paraan, hindi kayo mapapasok ng aswang. Bakit mo sinasabi ang mga to? Sino ka ba talaga? Paano mo ako nahanap? Hindi ko sinabi sa'yo kung saan ako nakatira at bukod doon, alam kong iniiwasan mo ko. Paano ka nakapunta dito? Bakit mo ko tinulungan? Ibinalik niya ang tingin niya sa akin. Humakbang siya papalapit na siyang dahilan ng pag-atras ko. Napalunok ako nang tumama ang likod ko sa dingding. Wala na akong maaatrasan. Gusto mo bang malaman? Kapag sinabi ko sa'yo, hindi ka na makakatakas. Dapat mo nang gawin kung ano man ang sabihin ko. Hindi kita maintindihan. Ano bang pakay mo sa akin? Wala. Kalimutan mo na. Alis na ako. Umiling siya at lumayo. Pero huli na ang lahat dahil namukhaan ko siya. Hinawakan ko ang braso niya para pigilan siya sa paglakad. Ramdam ko ang mabilis na pintig ng palapulsuhan niya. Ikaw yung lalaki sa panaginip ko. Ay hindi, mali. Hindi yun isang panaginip. Iniligtas mo ko sa kanila. Totoong nangyari ang lahat ng yun. Inutusan ako ni Madam na habulin ka para ibigay sa yung naiwan mong barong. Sinundan kita. Hinahabol kita, tinatawag pero hindi ka lumilingon. Hindi mo ba ako naririnig nun? Hanggang sa inabot ako ng dilim sa kagubatan. Nakaharap ko ang mga aswang. Nahulog ako sa bangin. Tinulungan mo ko. Nahuli ko ang pagkislap ng mata niya na kulay pula. Kahit isang segundo lamang yon, nasisiguro kong hindi ako namamalikmata. Hindi ko matandaan na niligtas kita o kung ano. Nang magpunta ako sa tahian, kinuha ko yung barong ko. Kung nagtataka ka kung paano ako napunta rito, kalilipat ko lamang dyan sa tapat. Anong sabi mo? Sa tapat ng bahay namin? Diyan ka nakatira? Oo, kaya kung wala ka nang kailangan, babalik na ako. Pero sandali, paano si Lola? Hindi ko alam kung paano siya mapapagamot. Mas lalong hindi ko alam, Lilia. Wala akong alam sa pagiging albularyo. Wala bang libro ang lola mo kung saan pwedeng aralin ng panggagamot? Natigilan naman ako at napanganga. Meron, tama ka. Bakit ba hindi ko yun naisip? Maraming salamat, Pancho. Napakatalino mo. Sige na, pwede ka na umalis. Napakalaking abala na ng ginawa ko sa'yo. Dadala na lang kita ng pagkain mamaya-maya, pambawi. Hindi naman kailangan. Pero ikaw ang bahala. Hihintayin kita. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ko. Tuluyan na siyang lumabas ng bahay at ako naman ay nagsimulang hanapin ang aklat ni Lola sa kanyang aparador. Pinagbabasa ko yung lahat at hindi ko na malayang maraming oras na pala ang lumipas. Naku, nakalimutan ko na magluto ng pagkain. Tamang-tama, pagkatapos ay susubukan kong gawa ng mga gamot si Lola para sa ubo niya. Kumpleto naman ang mga sangkap niya kaya hindi naman siguro ako mahihirapan. May mga halaman din naman kami sa may bakuran.
Ilang sandali pa ang lumipas nang matapos na akong makapagluto at magawa ang gamot na para kay Lola. Buong pag-asa ko siyang ginising. Lola Rana, narinig niyo po ba ako? Ipinagluto ko po kayo ng pagkain. Ginawan ko rin po kayo ng gamot na may kasamang dasal. Unti-unting iminulat ni Lola Rana ang kanyang mga mata. Tinulungan ko naman siyang bumangon at sumandal sa ulo ng bahagi ng kama. Anong sabi mo, Lilia? Gumawa ka ng gamot? Ano ito? Gamot ba ito sa ubo? Paano malalaman kung paano ito gawin? Pinasa ko po ang libro niyo. Naalala kong nakita ko yun kamakailan. Nilagyan ko po ito ng dahon ng sambong, luya, dahon ng bayabas, balat ng kahoy na tugas, isang piraso ng paminta, butil ng asin mula sa altar, tulo ng dagta na rin ng saging, tapos isang patak ng langis mula sa kandilang itim na pinagdasal, at abuhan po mula sa sinunog na papel ng may dasal. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Lola Rana. Nagawa mo ng magaling, Lilia. Pero hindi lahat ng dugo ay sa baga. Minsan sa puso o sa kaluluwang may itinatagong galit. Ininom ni Lola Rana ang ginawa kong gamot pero hindi nawala ang pagkabahala ko dahil sa mga sinabi niya. Kanina ay napatunayan ko ang galit ng mga kapitbahay sa amin. Tila ba isinusumpa kami. Lola Rana, paano kaya kung umalis na lamang po tayong dalawa dito? Baka sa pamamagitan nun gumaling ka. At saan naman tayo pupunta, Apo? Kahit saan, basta magkasama tayong dalawa, wala magiging problema. Nangangamba ako na baka lalong lumala ang sakit mo dahil sa mga kapitbahay natin. Huwag ka mag-alala dahil darating din ang araw na malalaman nila na totoong mga sinasabi ko. Salamat pala at nag-abala ka sa paggawa ng gamot para sa akin, pati na rin sa pagkain na ito. Wala po yun, Lola. Kain na po kayo. At sandali lamang po dahil dadalan ko rin ng pagkain ng tumulong sa atin kanina. Sinong tinutukoy mo? Si Pancho po, Lola. Tinulungan niya po ako kanina na daling ka rito sa kwarto mo. Puminta ang pagkabahala sa mukha ni Lola Rana. Anong sabi mo? Nagpapasok ka ng lalaki sa pamamahay ko nang wala akong permiso? Sandali. Ang anting-anting. Nasaan ang anting-anting? Akala ko'y sinuot mo. Inilagay ko po sa bulsa niyo, Lola Rana. Bulsa? Wala namang laman ang bulsa ko. Po, sandali. Hindi kaya nahulog? O kaya naman ay... Lilia, sigurado ka bang taong pinapasok mo sa bahay natin? Bakit may naamoy akong masangsang na nanunuot sa ilong ko? Nagmadali siyang lumabas sa kwarto para sundan ang amoy at napatigil siya sa labas ng bahay. Diyos ko! Ano ito? Bakit may patay na kambing sa bakuran natin, Lilia? Ano po sabi niyo? Tumakbo ko patungo sa kanya at kahit ako ay nagulat sa nakita kong dugo ang hayop sa harapan ng bahay namin. Napatingin ako sa paligid. Nagsisilabasan din ang mga kapitbahay na kapwa nagrereklamo. Ano ba Manang Rana? Talaga bang nasiraan na kayo ng bait? Bakit pati hayop ay pumapatay na kayo? Kambing ko yan Ano nangyari sa kambing ko? Bakit pinagdiskitahan nyo? May kagat sa leeg ang kambing at tila ba tinanggalan ng laman loob? Ay, mahabaging langit! Ano ba nangyayari sa inyo, Manang Rana? Dumaan lang ang karawan mo, pero kung ano-ano ng kababalaghan ang nangyayari sa'yo. Natigilan naman ako nang makita ko ang isang lalaking nakadungaw sa may bintana sa tapat ng bahay namin. Si Pancho. Nakatingin siya sa akin habang pinupunasan ang bibig niya. Siya bang pumatay sa kambing na to? Pero bakit? Sinong tinutukoy mo, Lilia? May idea ka ba kung sinong gagawa nito sa atin? Wala po. Sigurado ka? Yung sinabi mong lalaking tumulong sa iyo kanina, hindi kaya siya ang gumawa nito? Nasaan siya? Iharap mo siya sa akin. Baka siya ang dahilan kung bakit nawawala ang anting-anting ko. Sandali, may bahid ng dugong bulsa ko. Dugo mo ba ito, Lilia? Napatitig ako. Ang dugong yun. Isang patunay na si Pancho nga ang kumuha ng kwintas ni Lola. Kanina'y nagdurugo ang ilong niya. Pero bakit? Bakit niya kukunin ang anting-anting namin? Siya rin ba ang kumuha ng kwintas ko kaya nawawala sa akin?
Hindi ko maintindihan. Siya ang nagsabing palibutan ko ng asin ang bakura namin para hindi kami mapasok ng mga nilalang ng dilim. Pero bakit niya kinukuha ang proteksyon namin laban sa mga aswang? Naguguluhan ako. Lilia, pumasok na tayo sa loob. Nariyan na sila. Kayo, pumasok na rin kayo sa loob ng inyong mga tahanan. Delikado na rito sa labas. Hinatak ako ni Lola Rana papasok ng bahay. Malakas na hangin naman ang humabol sa amin. Bumugso sa damdamin ko ang kaba. Lola, mga aswang hubang tinutukoy ninyo, nariyan na ba sila? Oo, Lilia. Malapit nang magtakip silim. Siguradong magpaparamdam na sila. Kinakabahan akong nanatili sa loob kasama si Lola Rana na may inihahandang mga kagamitan. Para saan po yan, Lola Rana? Pamatay sa aswang kung sakaling atakihin tayo. Meron akong buntot pagi. Kapag inihampas mo ito sa kanino mang aswang, ay tsak na mapipilasan ng katawan at mamamatay. Meron din akong sibat na may banal na langis na kapag itinarak mo sa puso nila, ay ganap na matitibag. Ipamamana ko sa iyo ang lahat ng ito sakaling mawala ako. Ingatan mo itong lahat dahil makakatulong sa iyo para labanan ang kampon ng kadiliman. Tandaan mo yan. Hindi ko po kaya silang labanang mag-isa, Lola. Tama ka. Dahil may pinapasok ang isa sa kanila, siguradong mabilis na para sa mga aswang. Masugod tayong dalawa rito. Kung sakaling makuha nila ako, huwag mo na akong balikan. Iligtas mo ang sarili mo. Lilia, tumakbo ka na nang hindi lumilingon. Naiintindihan mo ba? Pero Lola, hindi ko po gagawin yun. Hindi kita iiwan dito kahit anong mangyari. Mas gugustuhin ko nang mamatay kesa sa mabuhay ng mag-isa. Tumulo ang luha ko. Lalo akong nakaramdam ng takot nang marinig ko na ang mga pag-atungal ng mga nilalang sa paligid ng bahay namin. May mga sumisigaw din sa labas at siguradong mga kapitbahay namin ang mga yun. Tulong! Tulong, Manang Rana! Totoong sinasabi mo! May mga aswang nga rito sa San Rafael! Tulungan mo kami! Inaatake tayo ng mga aswang! Lola Rana, saan ka po pupunta? Tutulungan natin sila. Po, ilalagay niyo po sa panganib ang buhay niyo para sa kanila. Hindi nila tayo tinulungan kanina, Lola. Wala tayong pinagkaiba sa mga aswang kung hahayaan natin silang mamatay gayong may magagawa tayo. Pero Lola... Tumito ka lang. Ako nang bahala sa kanila. Lumabas si Lola Rana para sugurin ang aswang. Akmang susundan ko siya nang may pumasok na maitim na usok sa loob ng bahay at nakita ko na lamang na hawak-hawak ni Pancho ang braso ko. Halika na, umalis na tayo rito. Sumama ka sa akin. Ano? Bakit ako sasama sa'yo? At paano ka nakapunta rito ng ganong kabilis? Hindi na yun mahalaga, Lilia. Sumama ka na lang sa akin para mailigtas kita. Hindi nga sabi ako sasama sa'yo eh. Hindi ko iiwan si Lola Rana dito. Kung hindi mo lang sana kinuha yung mga anting-anting namin, hindi kami mangangambang malapitan ng mga aswang. Diyan ka nagkakamali. Ano pa ba sa tingin mo kung paano ako nakakuha ng mga kwintas? Kayang-kaya rin gawin yun ng iba. Dudugo lang ang ilong namin at manghihina. Pero makukuha namin yun. Kung ganun, sinabi mo na rin kung anong klaseng nilalang ka. At ikaw ang kumuha ng kwintas namin ni Lola. Tinulak ko siya pero kinapitan niya lang ang kamay ko. Ginawa ko yun para mabilis kitang malapitan at mailigtas. Katulad nito, kung ililigtas ko rin ng lola mo, lalo siyang madadala sa peligro. Dahil kung sinong ililigtas ko ay kailangan sumama sa akin. Kung sasama ang lola mo sa akin, mas mapapalapit siya sa mga aswang. Siya ang punteriya ng mga aswang, Lilia. Alam ko! Yan din ang sabi sa akin ng mga kapwa mo aswang. Pero pinagtataka ko, bakit ako? Bakit mo ako niligtas? Hindi ko naman gusto sumama sa'yo. Kung ganun gusto mo bang mamatay? Kung hindi kita niligtas, nakabalik ka pa kaya sa lola mo? Nagngit-ngit ang mga ngipin ko at napailing ng may mapagtanto. Kung ganun, totoo nga. Hindi lang yun isang panaginip. Totoong nangyari ang lahat ng yun. At naisahan mo ko! Katulad ng sinabi ni Lola Rana, may kapangyarihan kang manghipnotismo. Siguro, ginawa mo yun kay Madam para pasunurin siya. Inutusan niya akong sundan ka pero planado mong lahat ng yun. Gusto mo akong sundan ka! Lilia, hindi yan totoo. Humakbang siya papalapit pero umatras ako. Siguro, inutusan mo rin ang mga aswang na sugurin ako para malagay ako sa peligro para mailigtas mo ako nang sa ganun.
Wala akong pagpipilian kundi ang sumama sa'yo. Walang katotohanan namang sinasabi mo, Lilia. Hindi ko sinasadyang maiwanan ng barong na yon. Hindi ko rin alam na sinusundan mo ko. Masyadong malalim ang iniisip ko para mapansin ko tinatawag mo ko. Dahil suot mo ang kwintas, nahihirapan din ako makita ka. Natigilan ako at nanatiling nakikinig sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo, Lilia. Hindi ko talaga alam. Huli na nang malaman kong pinagkakaisaan ka na ng mga aswang, kaya sinubukan kitang iligtas. Dinala kita sa tahian at oo, ginamit ko ang paghipnotismo para paniwalain si Madam na doon ka natulog. Pero hindi mo ba nahalata kung bakit ako lumipat sa harap ng bahay niyo? Gusto kitang protektahan at ang kambing kanina na pinatay ko, gusto ko yung ialay sa'yo. Naglakad siya papalapit sa akin at sa pagkakataong ito ay hindi na ako nakakilos pa. Tila ba nabingi na ako sa lahat ng kaguluhan sa labas at ang tangi ko na lamang na naririnig ay ang malakas na pagtibok ng puso ko. Gusto mong malaman kung bakit kita niligtas, di ba? Pati na ang kapalit nun. Sige, sasabihin ko sa'yo. Unang beses pa lang kitang makita, umibig na ako sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit kita iniligtas. At ang kapalit nun, hindi lang basta pagsama mo sa akin. Kailangan mong magpakasal sa akin. Anong sabi mo? At bakit naman ako magpapakasal sa'yo? Kailangan kong mag-alay sa naging pagtatrader ko sa angkan ng mga aswang. Nagligtas ako ng tao, Lilia. Isang pagtataksil sa dugo ang nagawa ko. At kung sino man ang aswang na nagligtas ng tao ay mag-aalay ng sariling laman. Maliban na lamang kung ang iniligtas ay magiging kanya. Kanyang asawa, kanyang dugo, kanyang kapiling habang buhay. Sapagkat ang pag-ibig sa tao ay pagtalikod sa kadiliman at tanging pag-angkin lamang ang magsasara ng sugat. Lumalim ang paghinga ko. Hindi ako makapaniwala. Hinawakan niya ang kamay ko at para akong dinaluyan ng kuryente sa katawan. Ito lang ang natatanging paraan para mailigtas din ang lola mo. Dahil kapag tinanggihan mo ang nakatakdang mangyari, isang buhay ang magiging kapalit. Ano ibig mo sabihin? Kukunin mo si Lola? Papatayin yung lola ko? Hindi ako makakapayag. Kung ganun sumama ka na sa akin, Lilia, para matapos na itong lahat. Ang dugo ng aswang na piniling magmahal ay maaaring maging daluyan ng kapayapaan kung ang taong minahal niya ay kusang sumama sa kanya. Kapag pinili ng tao ang aswang, titigil ang pangangailangan nitong manakit at ang lahi niya ay hindi na makakapanakit sa bayang pinagmulan ng kanyang pag-ibig. Hindi siya sasama sa'yo! Nagulat kaming pareho ni Pancho nang sumugod si Lola. May mga dugo siya sa kanyang katawan at ang bestida niyang suot ay pilas-pilas na rin. Lilia, wag na wag kang sasama sa mga aswang. Niloloko ka lang ng mga yan. Sila ang dahilan kung bakit ka iniwan ng mga magulang mo. Sila ang pumatay sa iyong ama at ina. Ano pong sabi niyo, Lola Rana? Kaya hindi nakabalik ang iyong mga magulang noon. Dahil pinatay sila ng mga aswang. Iyon ang totoo. Kaya sinusubukan kitang ingatan at protektahan dahil ayokong maging katulad ng hantungan mo ang iyong mga magulang. Napaatras ako at nagtago sa likod ni Lola Rana. Kaya ikaw, hindi mo na maiisahan ang apo ko. Umalis ka na rito kung ayaw mong magaya sa mga pinatay kong aswang sa labas. Kahit patayin niyo ko, hindi mababago nun ang katotohanan na aswang din ang nagligtas sa buhay ng inyong apo. Iniligtas ko si Lilia at kung ayaw niyang sumama sa akin, wala akong magagawa. Hindi ko siya pipilitin. Pero totoo ang lahat ng mga sinabi ko. Hindi kailanman kita niloko, Lilia. Hindi ko sinubukang gamitan ka ng hipnotismo para mahulog sa akin. Kahit aswang ako, hindi ako katulad ng ibang aswang na walang puso. Umibig nga ako sa isang kagaya mo. Pero maiintindihan ko kung hindi mo ako pipiliin. Kaya alis na ako. Kung sakali magbago ang isip mo, tawagin mo lang ang pangalan ko. Nag-anyo siyang malaking itim na ibon saka naghanap ng daan papalabas ng bahay namin. Kami naman ni Lola Rana ay parehong nagkatinginan. Huwag kang mag-alala, Lilia. Gagawa tayo ng paraan. May ritual na kayang magpabago ng kapalaran ng isang tao. Kung iniligtas ka man ng aswang na yon, puputulin natin ang nakataling tadhana sa'yo. Hindi mo siya kailangang pakasalan, Lilia. Anong ritual, Lola Rana? May ganun bang klase ng ritual? Oo, hahanapin ko sa aklat ng mga dasal. Natigilan naman ako nang may naalala kong nabasa mula sa mga libro ni Lola Rana. Hindi. Maghahanap pa tayo ng ibang paraan. Hindi ito pwede. Hindi kailangang isakripisyo ang buhay mo.
Wika yon ni Lola Rana habang binabasa ang aklat ng dasal. Lola Rana, sumama na lang kaya ako kay Pancho nang sa ganun ay matapos na tong lahat. Hindi, Apo. Puro kasinungalingan lang ang sinasabi ng aswang na yon. Kapag sumama ka sa kanya, siguradong papatayin ka niya. Pati na rin ako. At lahat ng tao dito sa bayan ng San Rafael. Huwag na huwag kang magtitiwala sa kanila. Maghahanap ako ng ibang paraan. Pupunta ako sa ibang mga babaylan sa Karatig Bayan. Hihingi ako ng tulong sa kanila. Paabutin lang natin ang umaga. Hindi ko siya napigilan nang sumapit na ang bukhang liwayway. Umalis siya agad. Ayoko na sanang mag-aksaya pa siya ng panahon para pumunta sa ibang bayan para makahanap ng tulong. Matanda na siya. Makakatulad lang din ng naranasan ko ang mararanasan niya. Walang tumulong. Lumabas ako sa bahay at nakita ko ang mga nagtanak na dugo sa sahig, pati na rin ang ilang aswang na patay na, at ang mga taong wala na ring buhay. Napapikit ako at dinama ang hangin. Pancho, isang presensya ang mabilis na dumating sa akin. Nang imulat ko ang mga mata ko, ay nakita ko si Pancho na nakatitig sa akin na tila ba naghihintay. Sasama na ako sa iyo, Pancho. Basta siguraduhin mong magiging ligtas ang Lola Rana ko. Pinapangako ko sa'yo na hindi ka magsisisi sa pagsama mo sa akin, Lilia. Patayin mo ko kung niloloko kita. Hinaplos niya ang pisngi kong dinadaluyan ng luha. At sa isang iglap ay nawala kami sa bayan ng San Rafael. Nakita ko na lamang siyang suot ang barong na pangkasal na ginawa ni Madam, pati na ang magandang bestida para sa akin. Napakaganda mo, Lilia. Poprotektahan kita. Pangako. Walang pag-aalinlangan ng puso kong nanirahan sa kanya at katulad ng pangako niya ay natapos ang lahat ng pag-atake ng mga aswang sa bayan namin. At ang kapalit nun ay ako, na magdadala pala ng mga susunod na lahi ng mga aswang na gustong manirahan ng normal sa mundo ng mga tao. Kapalit ng kaligtasan ko ay siya ring kapalit ng kaligtasan ng marami pang tao, lalo na ni Lola Rana.